Nang makita ng mayamang lalaki ang bagong kasambahay, siya'y nagulat nang makita ang kwintas na suot nito. Kaparehas ng kwintas na suot ng kanyang anak na babae noong ito'y nawala ilang taon na ang nakalilipas. Binago ni Emily ang pagkakasabit ng kanyang bag sa kanyang balikat at nagbigay ng huling sulyap sa ampunan na naging kanlungan niya sa halos 2 dekada. Ang nakakapangilabot na estruktura ng pulang ladrilyo ay imbakan ng kanyang mga karanasan sa pagkabata, puno ng mga sandali ng pag-iisa pati na rin ng pagkakaibigan at pagpupursige. Nang may bigat sa puso, tumalikod siya at naglakad patungo sa gate. Ang kanyang damdamin ay halo ng kaba at pananabik para sa bagong kabanata na magsisimula sa maliwanag na araw na ito. Handa na si Emily na magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa tulong ng direktor ng ampunan, nakakuha siya ng posisyon bilang kasambahay sa malaking tirahan ni John Harris, isang kilalang tao sa industriya ng real estate. Ang minsang inakalang pangarap na hindi maabot ay ngayon ay naging katotohanan. Habang papalapit siya sa malaking mansyon, sinalubong siya ni Mike, ang matagal ng butler ng pamilya Harris, na ang seryosong kilos at matigas na postura ay medyo nakakatakot. Gayunpaman, nanatili si Emily na kalmado, sabik na ipakita ang kanyang kakayahan. Formal at malamig na ipinakita ni Mike ang mansyon kay Emily. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng pagdududa. Sana ay naiintindihan mo ang responsibilidad na dala ng trabahong ito, sabi ni Mike habang sila'y naglalakad sa mga eleganteng koridor. Ang pamilya Harris ay napakahinihingi at hindi tumatanggap ng mga pagkakamali. Tumango si Emily, sinisikap na hindi ipakita ang kanyang pangamba. Naiintindihan ko, Mike. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ang unang mga araw ay mahirap. Hindi pinalampas ni Mike ang pagkakataon na punahin ang kanyang trabaho, tinuturo ang bawat maliit na pagkakamali. Nadama ni Emily ang pagtaas ng presyon sa bawat hindi masayang tingin mula sa butler, ngunit nanatili siyang matatag. Ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang kritisismo. Gumigising si Emily araw-araw bago sumikat ang araw, sinisimulan ang kanyang mga gawain ng may kahangahangang kasipagan. Nililinis niya ang mga kwarto, inaalagaan ang mga pangkalahatang lugar at pinapanatiling walang dungis ang kusina. Sa kabila ng patuloy na mga puna ni Mike, inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral at pagpapabuti, sinisip-sip ang bawat detalye kung paano panatilihin ang mansyon sa perpektong kondisyon. Isang partikular na mahirap na umaga, habang nililinis ni Emily ang mga chandelier sa sala, lumapit si Mike. "Nag-iwan ka ng mantsa sa hapagkainan kagabi," sabi niya sa isang matigas na tono. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Nalunok ng matindi si Emily. Ramdam ang bigat ng mga salita ni Mike. "Pasensya na po, Mike. Mag-iingat po ako." Bumuntong hininga si Mike, may pagdududa pa rin. "Makikita natin. Tandaan, hinihingi ng trabahong ito ang perpeksyon." Sa kabila ng mga hamon, nakahanap si Emily ng ginhawa sa kanyang trabaho. Ang hardin ng mansyon ay naging kanlungan niya, isang lugar kung saan siya maaaring huminto, huminga at magmuni-muni. Sa kanyang mga pahinga, tahimik siyang umuupo, hinahangaan ng mga namumukadkad na bulaklak at tinatamasa ang melodiya ng mga ibon. Ang mapayapang lugar na ito ay nakatulong sa kanya upang makapag-recharge at manatiling nakatuon sa kanyang layunin, ang bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, matapos ang isang nakakapagod na araw, bumagsak si Emily sa payak na kama sa kanyang kwarto sa loob ng mansyon. Pagod, ngunit kontento sa progreso na kanyang nagawa. Bagamat patuloy na istrikto at hinihingi si Mike, nakikilala niya na araw-araw siyang nakakakuha ng mahahalagang karanasan at kasanayan. Sa isang pasyang ipakita ang kanyang halaga, siya'y nakatulog.
Isinasaayos ang kanyang isip para sa mga gawain sa darating na araw. Sa pagbubukang liwayway, aktibo na si Emily. Sinisimula ng panibagong araw ng trabaho sa Mansion Harris. Malinaw ang kanyang layunin. Magpakahusay sa kanyang mga tungkulin at patunayan ang kanyang kakayahan sa kabila ng patuloy na pagsubaybay ni Mike. Ngayong umaga, ang kusina, ang kanyang paboritong lugar ng trabaho, ay nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Habang maingat niyang nililinis ang bawat ibabaw, naglalakbay ang kanyang mga isip sa mga posibilidad ng kanyang hinaharap. Habang siya'y abala sa kanyang gawain, hindi napansin ni Emily ang tiyak na mga hakbang na papalapit. Si John Harris, ang ulo ng sambahayan, ay kakabalik lamang mula sa isang mahabang biyahe sa negosyo. Bagamat bakas ang pagod sa kanyang mga tampok, may mas malalim, mas mapait na kalungkutan ang nanatili sa kanyang tingin, isang pangmatagalang pighati na ugat sa pagkawala ng kanyang anak. Nang pumasok si John sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig, bigla siyang natigilan sa kanyang nakita. Abala sa trabaho si Emily, nakatalikod sa kanya, ngunit ang kwintas na hugis puso sa kanyang leeg ang agarang nakakuha ng kanyang pansin. Ang kwintas ay kapansin-pansing katulad ng suot ng kanyang anak nung araw na siya'y nawala. Lumunok si John para mapawi ang kaba sa kanyang lalamunan at nagawang magsabi ng "Excuse me" sa isang tangkang magpakalma. Nagulat sa kanyang boses, biglang lumingon si Emily, nagulat na makita ang may-ari ng bahay. "Magandang umaga, G. Harris," nauutal niyang sabi. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Lumapit si John sa kanya, nakatutok ang tingin sa kwintas. "Napakaganda ng kwintas mo. Matagal mo na bang pag-aari yan?" tanong niya. Walang malay na hinawakan ni Emily ang kwintas, isang ugali niya kapag kinakabahan. "Opo, sir. Kasama ko na ito mula pa noong maalala ko. Halos kasama ko na ito sa paglaki. Ito ay laging bahagi ng aking buhay at ito lang ang naiwang alaala mula sa aking mga unang taon," paliwanag niya. Isang bugso ng damdamin ang dumaan kay John habang iniisip niya ang kakaibang pagkakatulad ng kwintas sa dati na pag-aari ng kanyang anak. Hindi ito maaaring basta nagkataon lamang. Determinado siyang malaman pa ang tungkol sa pinagmulan ni Emily at sa pinagmulan ng kanyang kwintas. Itinago ang kaguluhan sa loob, casual na nagkomento si John. "Kawili-wili." Pagkatapos ay nagdagdag siya, umaasang makapasok sa mas pangkaraniwang pag-uusap. "Sana ay nakikita mong angkop ang iyong bagong tungkulin dito." Si Emily, na medyo mas komportable na, ay sumagot, "Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya, G. Harris. Nagpapasalamat na mas kaaya-aya ang interaksyong ito kaysa sa mga pakikitungo niya kay Mike." Tumango si John nang wala sa sarili at lumakad patungo sa refrigerator upang kunin ang tubig na sadya niyang kinuha, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip. Determinado siyang mas malalim na siyasatin ang pinagmulan ni Emily at ang kwento ng nakakaintrigang kwintas na iyon. Kinalaunan ng parehong araw, nakaupo si John sa kanyang opisina at tinawagan ang numero ng isang matandang kaibigan na nagpapatakbo ng isang kagalang-galang na ahensya ng detektib. Mabilis niyang inilahad ang sitwasyon, humihingi ng masusing pagsisiyasat sa kasaysayan ni Emily. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng malakas na kutob na maaaring may kaugnayan si Emily sa kanyang nakaraan sa mga paraang hindi niya inaasahan. Hindi alam ni Emily na abala sa kanyang mga karaniwang tungkulin, siya na ang magiging sentro ng isang investigasyon na hinudyat ng mismong kwintas na suot niya, isang relikya ng kanyang mahiwagang kasaysayan na maaaring magbunyag ng mga lihim na makakapagbago ng buhay. Tumibay ang pasya ni John, siya ay determinadong malaman ang katotohanan anuman ang kahihinatnan. Nananatili siyang nakaupo sa kanyang upuang katad, hawak pa rin ang telepono matapos ibaba ang tawag.
Ang tawag sa kanyang kaibigang detektib na si David ay maikli, ngunit puno ng kahulugan. Pumayag si David na simulan ang investigasyon ng walang pagkaantala, nangakong susundan ang lahat ng mga lead ng may pinakamalaking kasipagan. Nagpatuloy si David. Walang nakitang mga dokumento o anumang pagkakakilanlan sa kanya noong siya ay natagpuan. Lahat ng aming mga pagsisikap ay humantong sa isang ampunan kung saan siya lumaki hanggang maging ganap na siyang matanda. Tumigil siya, pinagmamasdan ang reaksyon ni John bago nagpatuloy. Ngunit may isang bagay pa. Ang kwintas na suot ni Emily ay may isang natatanging disenyo na tumugma sa isang napakahalagang piraso ng alahas mula sa iyong pamilya, John. Posible na ang kwintas ay orihinal na pagmamayari ng iyong anak na nawawala. Nakikinig si John, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa bawat detalyeng binabanggit ni David. Anong ibig sabihin nito, David? Sa palagay mo, si Emily ba ay... Hindi niya matapos ang tanong, subalit ang bigat ng posibilidad ay bumibigat sa kanyang dibdib. Sumagot si David ng may pag-iingat, hindi pa natin masasabi ng may katiyakan, John. Kailangan nating magsagawa ng mas malalim na pagsusuri at marahil ay mga pagsusuri sa DNA upang kumpirmahin ang anumang ugnayan. Ngunit ito ay isang malakas na pahiwatig na maaaring may koneksyon si Emily sa iyong pamilya na higit pa sa sinumang inaasahan. Nagmuni-muni si John sandali bago sumagot. Gawin natin ang lahat ng kailangang gawin, David. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nagkasundo sila na simulan ng susunod na hakbang ng investigasyon kasama ang pagsasagawa ng DNA test upang mahanap ang sagot na kanilang hinahanap. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, si John ay puno ng magkahalong emosyon, pag-asa at takot habang hinaharap ang potensyal na muling pagtatagpo sa anak na matagal na niyang nawawala. Habang tinatanggap ni John ang bawat detalye na ibinigay ni David, mabilis ang tibok ng kanyang puso. At tungkol sa kwintas, mayroon bang mga lead kung sino ang posibleng nag-iwan sa kanya nito? Tanong niya nang may pagka-urgent. Umiling si David, ang kanyang mukha ay seryoso. Wala pang tiyak, ngunit binubusisi namin ang lahat ng magagamit na record at kinakausap ang sinuman na maaaring may alaala ng araw na iyon. Malinaw na ang taong nag-iwan sa kanya sa parke kasama ang kwintas ay may intensyong ito'y matagpuan kasama niya. Malalim na huminga si John, sinisikap na iproseso ang kalakhan ng sitwasyon. Kaya si Emily ay nabubuhay ng walang kaalaman sa kanyang pinagmulan o kung sino ang kanyang mga magulang. Kinumpirma niya, ang kanyang boses ay may halong emosyon. Eksakto, kinumpirma ni David, wala pang karagdagang impormasyon ang ampunan. Tanging ang nasya ay natagpuan na nag-iisa sa parke, ang kwintas lamang ang kanyang koneksyon sa kanyang nakaraan. Kami ay walang tigil sa pagtugis ng mga lead sa anumang posibleng saksi o anumang pahiwatig kung sino ang maaaring nag-iwan sa kanya doon. Ang pagkakatulad ng kanyang nawawalang anak sa nagaganap na kwentong ito ay mabigat na pumipiga sa puso ni John. Ang bawat detalye mula sa investigasyon ay tila naglalapit sa kanya sa isang tuklas na kapwa nakakatakot at labis na ninanais. Pinag-isipan niya kung ilang beses siya maaaring naging malapit sa katotohanan nang hindi niya nalalaman. Patuloy na maghukay, David. Kailangan natin ang bawat piraso ng impormasyon na magagamit. Kung mayroon man kahit kaunting pagkakataon na si Emily ay anak ko, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito, deklara ni John. Ang kanyang determinasyon ay hindi nagbabago. Time-team na tumango si David, ramdam ang bigat ng gawain. Naiintindihan, John. Hindi namin palalampasin ang anumang bagay, aabisuhan kita agad ng anumang bagong impormasyon. Habang nagpapatuloy ang araw, hirap si John na panatilihin ang kanyang katinuan, ang bigat ng kanyang pagkabalisa ay halata.
Madalas niyang obserbahan si Emily mula sa malayo. Iniisip kung paano malapit ng magbago ng husto ang kanyang mundo. Bawat kilos niya, bawat banayad na paggalaw, tila nagpapalutang ng mga alaala ng kanyang nawawalang anak. Isang hapon, habang nag-aayos si Emily sa aklatan, bigla ang pumasok si John. Nagulat siya at napatingin, ngunit nagawang ngumiti ng mahiyain. "May maitutulong ba ako sa inyo, G. Harris?" tanong niya. Saglit na tumigil si John, pinipili ang kanyang mga salita. "Wala, gusto ko lang makita kung paano ka nagkakasundo. Nasasanay ka na ba?" Mahinahon niyang tanong. "Opo sir, marami akong natututunan at tunay kong pinahahalagahan ang oportunidad na ito," sagot ni Emily ng may tunay na pasasalamat. Tumagal ang tingin ni John sa kwintas na kumikinang. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng aklatan, nadama niya ang pagsikip ng damdamin sa kanyang dibdib. "Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho, Emily. Napakahusay ng iyong ginagawa." Pinuri niya ito, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Pagkaalis niya sa kwarto, naiwan si Emily na may pakiramdam ng pagkabalisa. May kutob na mayroong higit pa sa mga pagdalaw ni John. Tila walang katapusan ang mga araw para kay John habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nakaraan ni Emily. Ang bawat paghahayag mula kay David ay naglalapit sa kanya sa isang katotohanan na puno ng pag-asa at pangamba. Nang sa wakas ay tumawag si David upang mag-ayos ng isang agarang pagpupulong, nadama ni John ang halo ng pagkasabik at takot sa kung ano ang maaaring ibunyag sa susunod. John ay nakadama na isang mahalagang sandali ang nagaganap. Si David na may daladalang makapal na sobre ay nagtungo sa mansyon ng mga Harris. Agad siyang sinalubong at inihatid sa opisina ni John kung saan naghihintay ang negosyante ng may pag-aabang. "John, natipon namin ang lahat ng magagamit na impormasyon. Sigurado na natagpuan si Emily sa isang parke 17 taon na ang nakalilipas at pagkatapos ay inilagay sa isang ampunan. Lahat ng tala ay nagpapatunay sa kanyang kwento. Ang kanyang kwintas, ang tanging koneksyon niya sa kanyang pinagmulan," paliwanag ni David habang iniabot ang sobre kay John. Nanginginig ang kamay, binuksan ni John ang sobre at maingat na sinuri ang mga dokumento sa loob. Ang bawat piraso ng impormasyon ay naayon sa kaunti niyang alam tungkol sa araw na nawala ang kanyang anak na babae. Malinaw na kailangan niyang kausapin si Emily nang walang pagkaantala. "Salamat, David. Panahon na para kausapin ko siya," sabi ni John. Tumayo siya. Samantala, si Emily ay nasa kusina, nag-aayos ng mga kagamitan nang tawagin siya ni Mike sa opisina ni John. May halong pananabik at pag-aalala. Naglakad siya patungo sa opisina, hindi sigurado sa naghihintay sa kanya. Pagpasok, nakita niya si John na nakaupo sa kanyang mesa. Ang mukha ay seryoso, ngunit may awa. Kanyang itinuro para umupo si Emily sa harap niya. "Emily, may mahalaga tayong pag-uusapan," umpisa ni John. Kalmado ang kanyang boses hanggat maaari. "Naitanong mo na ba kung saan ka nagmula? Nagtaka ka ba kung sino ang iyong mga magulang?" Tumango si Emily, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kuryosidad at nerbiyos. "Opo sir, lagi akong nagtataka, ngunit ang tanging mayroon ako ay itong kwintas bilang pahiwatig." Huminga ng malalim si John. Itinuloy niya, "Ang kwintas na iyan, dati itong pag-aari ng aking anak na nawala 17 taon na ang nakaraan. Ang mga detalyeng natuklasan natin tungkol sa iyo ay tumutugma ng eksakto sa timeline ng kanyang pagkawala. Naniniwala ako na may posibilidad na ikaw ay maaaring anak ko," ibinunyag ni John. Tahimik na umupo si Emily, pinoproseso ang nakakagulat na posibilidad. Ang ideya ay kapwa nakakatuwa at nakakatakot. "Iminumungkahi mo bang maaaring ako ang iyong anak?" tanong niya ng may pag-aalinlangan. "Oo, Emily, ngunit kailangan natin ng kumpirmasyon.
Imumungkahi ko na sumailalim tayo sa DNA test para patunayan ang pagiging magulang. Ito ang magbibigay sa atin ng malinaw na sagot, suhestyon ni John. Binalot ng halo-halong emosyon si Emily, pag-asa, takot, hindi paniniwala. Siyempre sir, sasailalim ako sa pagsusulit, pumayag siya. Ngumiti si John, halatang gumaan ang kanyang pakiramdam sa kanyang kahandaan. Mahusay, ako na ang bahala sa mga kailangang ayusin. Gusto kong malaman mo anuman ang kalabasan, may espesyal kang lugar sa aming mga puso dito. Kinabukasan dumalaw sina John at Emily sa isang kilalang laboratorio para sa DNA testing. Maikli lang ang proseso, ngunit ang paghihintay para sa mga resulta ay tila walang katapusan. Sa mga araw na iyon, pinilit ni John na panatilihin ang normalidad sa mansyon, bagaman hindi maikakaila ang namumuong tensyon. Pinagmasdan niya si Emily, nakikita ang mga bakas ng kanyang nawawalang anak sa kanya at nanatili sa paniniwala na marahil ay muling pinagtagpo sila ng tadhana. Samantala, pinaglabanan ni Emily ang kanyang mga damdamin. Ang pag-asang matuklasan ang kanyang tunay na pinagmulan ay kapwa nakakatuwa at nakakatakot. Pinag-isipan niya kung paano mababago ang kanyang buhay kung lumabas nga na si John ang kanyang ama at kung paano mababago ng gayong pagbubunyag ang lahat sa kanyang paligid. Sa mansyon ng mga Harris, isang malinaw na damdamin ng pag-asa ang bumalot sa paligid. Si Mike ay nanood mula sa malayo, nag-aalala sa posibleng pagbabagong dulot ng mga resulta ng DNA. Lubos niyang nalalaman na ang pagkumpirma sa pagkaama kay Emily ay maaaring lubhang magbago sa dinamika ng sambahayan at maaari pa nang ilagay sa panganib ang kanyang sariling katayuan dito. Sa mga sumunod na araw, lalong tumaas ang tensyon na bumabalot sa lahat. Sina John at Emily ay nagsikap na panatilihin ang kanilang pang-araw-araw na mga gawain, ngunit ang nagbabadyang resulta ng DNA test ay nakabitin sa kanila, anino ng pag-aalala. Bawat hindi inaasahang tawag sa telepono o katok sa pintuan ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni John. Dumating ang araw ng pagbubunyag nang ipaalam ng laboratorio na handa na ang mga resulta. Magkasama sina John at Emily na pumunta upang kunin ang sobre na naglalaman ng mga sagot sa mga nakakapangilabot na tanong na bumabagabag sa kanila. Bumalik sa mansyon, sa opisina ni John, sila ay parehong nakaupo na may sobre sa harap nila. Nanginginig ang mga kamay habang inihahanda nilang ilantad ang katotohanan sa loob nito. Bago pa man basahin ang resulta, nauunawaan nila na anuman ang kalabasan, ang kanilang mga buhay ay nakatakdang magbago ng tuluyan. Nakaupo silang magkaharap sa mesa, ang sobre na may resulta ng DNA ay nakalatag sa pagitan nila, isang kapansin-pansing simbolo ng mahalagang sandali na malapit nilang maranasan. Ang hangin ay siksik sa tensyon habang hinahawakan ni John ang sobre at si Emily ay naghahanda sa kung ano ang darating. Tila huminto ang oras habang pinoproseso ni Emily ang mga salitang ito. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata habang tinatanggap niya ang malalim na kahulugan ng ipinahayag ni John. Ikaw ang aking anak na babae, ulit niya, ngayon ay halatang nadadala. Binuksan niya ang kanyang mga braso at walang pag-aalinlangan sumugod si Emily sa kanyang yakap. Kapwa sila umiyak, binalot ng malalim na damdamin ng ginhawa at kasiyahan. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking pamilya. Bulong ni Emily, isang damdaming ng kabuuan ang bumalot sa kanya sa unang pagkakataon. Hinawakan ni John ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. May panahong kailangan nating bawiin, ngunit nangangako ako, mula ngayon, magkasama na tayong gagawin ito. Mabilis na kumalat ang balita sa bawat sulok ng mansyon. Si Laura, ang asawa ni John, ay kabilang sa mga unang nakarinig. Labis na nadama ang emosyon, siya ay natigilan sa kabiglang napaluha sa tuwa.
Ang aking anak na babae, ang ating anak na babae, sigaw ni Laura habang dali-daling sumali sa yakapan, niyakap ng mahigpit si Emily. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay natagpuan ka na namin. Ang kanyang yakap ay mainit at taos-puso. Pinupuno ang isang puwang sa buhay ni Emily na matagal nang hindi natutugunan. Bigla mayroon ng ina si Emily, isang taong nag-alok ng walang kondisyong pagmamahal at malugod siyang tinanggap. Ang saya at pagdiriwang ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng mansyon ng mga Harris. Ang mga tauhan na dati ay mga tagapanood na puno ng kuryosidad at pag-aalala, ngayon ay nakikibahagi sa kagalakan, saksi sa isang pamilyang muling nabuo. Si Mike, ang butler, ay nanood mula sa malayo, itinatago ang kanyang tunay na damdamin tungkol sa sitwasyon. Habang unti-unting nasasangkot si Emily sa dinamika ng pamilya Harris, sina John at Laura ay buong pusong tinanggap siya sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mula sa mga pribadong hapunan ng pamilya hanggang sa mga estratehikong diskusyon tungkol sa negosyo ng pamilya. Bagaman, ang pag-aakma sa bagong buhay na ito ay may mga hamon para kay Emily. Ang walang alinlangang suporta mula sa kanyang mga bagong magulang ay nagpagaan ng kanyang paglipat. Si John ay partikular na sabik na ipasa ang kanyang kaalaman sa negosyo kay Emily. Nakita niya ang pagsubok na kakaharapin niya, ngunit nakita rin niya sa kanya ang katatagan at determinasyon na kinakailangan upang magtagumpay. Sa isang masidhing pag-uusap, pinatitiyak ni John sa kanya, "Emily, gusto kong malaman mo na nandito ako para suportahan ka sa bawat pagliko. Ikaw ay mahalagang bahagi ng ating pamilya at magkasama bubuo tayo ng isang magandang kinabukasan." Tumugon si Emily sa pamamagitan ng pagtango, puno ng pasasalamat at bagong sigla. Kinilala niya ang mga hamong naghihintay, ngunit sabik din siyang matuto at lumago sa gabay nina John at Laura. Sa matatag na determinasyon, handa siyang harapin ang anumang balakid na maaaring dumating sa kanyang landas. Nang masanay si Emily sa buhay ng pamilyang Harris, pinagmasdan ni Mike ang mga pagbabago na may halong pag-aalala at inggit. Ang pagbabago sa dinamika ng pamilya at ang epekto nito sa kanyang sariling papel ay nagdulot sa kanya ng lumalaking kaba tungkol sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang profesional na pagkukunwari, nakadama si Mike ng lumalaking hindi pagkakontento at takot. Sa mga linggong sumunod sa pagbubunyag, naging isang halo ng emosyonal na tuklas at bagong mga gawain ang buhay ni Emily. Unti-unti siyang nag-adjust sa kanyang papel sa pamilyang Harris, nakikilahok sa pang-araw-araw na mga aktibidad at natututo tungkol sa mga komplikadong aspeto ng negosyo ng pamilya. Ang mansyon na dati ay basta na lamang niyang pinagtatrabahuhan ay nagsimulang maramdaman na parang tunay na tahanan. Isang tahimik na gabi, matapos magpahinga ni Laura para sa gabi, nagkataon na sila lamang ni John ang naiwan sa hapunan, isang perpektong sandali para sa mas malalim na pag-uusap. "Emily, may isang bagay akong palaging naging kuryoso," sabi ni John. Inilapag ang kanyang tinidor para bigyan siya ng buong atensyon. "May mga alaala ka ba mula sa araw na natagpuan ka? Kahit ano na maaaring magbigay liwanag sa nangyari?" Nababahala ang isip ni John at siya'y nagugulumihanan dahil sa imahe ng kanyang batang anak na babae na naiwang mag-isa sa napaka-vulnerable na sitwasyon. "May naaalala ka pa bang ibang detalye tungkol sa lalaking iyon? Ang anumang detalye ay mahalaga para matukoy natin siya," mahinahon niyang tanong, umaasang may madagdag pang pahiwatig. Pilit inisip ni Emily ngunit umiling siya ng may pagkadismaya. "Pasensya na, wala na akong ibang maalala." Mukha siyang nagmamadali at kinakabahan, iyon lang talaga ang natatandaan ko. "Baka may suot siyang sombrero, pero malabo na ang lahat," sagot niya, may bahid ng panghihinayang sa kanyang boses.
Mahigpit na hinawakan ni John ang kamay niya, tigas ang tingin na puno ng determinasyon. May simula na tayo ngayon, malalaman natin kung sino siya at matutuklasan ang buong kwento. Kakausapin ko si Detective David bukas ng umaga at hihilingin ko na palalimin pa ang investigasyon. Pangako niya matatag ang tinig. Totoo sa kanyang salita, kinuntak ni John si David kinabukasan, ibinahagi ang bagong natandaan ni Emily. Si David, na laging masinop at nakatuon, ay nangako na gagamitin ang lahat ng magagamit na mapagkukunan para sundan ang bagong lead na ito. Muling pag-aaralan ko ang kaso na may bagong anggulong ito, tiniyak ni David kay John. Susuriin namin ang mga talaan, kakapanayamin ang mga saksi at muling bibisitahin ang lugar para mangalap ng anumang posibleng pahiwatig tungkol sa lalaki sa parke. Aniya, maingat na tinatala ang bawat detalyeng ibinigay ni John. Sa mansyon, nakaranas si Emily ng halo-halong damdamin. Bagaman nakadarama siya ng malalim na ginhawa na naibahagi niya ang kanyang mga pinagputol-putol na alaala at natanggap ang buong suporta ni John, meron din siyang pagkabalisa sa kung ano ang maaaring ilantad ng muling pagbubukas ng investigasyon. Si Mike, ang butler, ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng mga pag-unlad na ito na may lumalaking pag-aalala. Ang kanyang kinabukasan sa mansyon ay ngayon nagiging hindi tiyak habang ang atensyon ng pamilya ay biglang nagbago ng direksyon. Mabilis na nagbunga ang mga pagsisikap sa pagsisiyasat ni David. Nagsagawa siya ng mga panayam sa mga nakaraang manggagawa ng ampunan at mga lokal sa paligid ng parke kung saan natagpuan si Emily. Ang mga pag-uusap na ito ay nag-umpisa na magtipon ng mas malinaw, bagamat bahagyang salaysay. Isang hapon, tinawagan ni David si John para magbigay ng update. John, mayroon tayong natuklasan. Nakausap ko ang isang saksi na malinaw na naaalala ang pagkakita sa isang lalaki na nagmamadaling iniwan ang isang bata sa parke sa oras na iyon. Napansin niya na nagsuot ito ng sombrero at tila balisa. Halo ang damdamin ni John ng pag-asa at pangamba. Nakapagpapalakas ng loob yan, David. Ituloy mo ang investigasyon. Kailangan nating matukoy kung sino ang lalaking ito at ang kanyang mga motibo sa pag-iwan sa aking anak doon. Hinimok niya. Tiniyak ni David ang kanyang patuloy na pagtatalaga sa pagsisiyasat, nangangako na pursigidong susundan ang lahat ng magagamit na lead. Nadama ni John na mahalagang manatiling may alam si Emily, kaya ipinatawag niya ito sa kanyang opisina upang pag-usapan ang mga pinakahuling pag-unlad. Habang magkasamang nakaupo, ibinahagi niya ang progreso. Nakakausad tayo, Emily. Ang bawat piraso ng impormasyon ay naglalapit sa atin sa pag-unawa kung ano ang nangyari. Ipinahayag ni John, mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay bilang suporta. Nakatuon kami sa pagtuklas kung sino ang may pananagutan at bakit. Nararapat lang na malaman mo ang buong katotohanan. Labis na nadama ni Emily ang halo-halong emosyon, pasasalamat sa mga pagsisikap na ginagawa at matibay na determinasyon na harapin ang anumang katotohanan na maaaring lumitaw. Salamat, Dad. Tiwala akong magkasama nating mahahanap ang mga sagot, sagot niya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, naghanda sina Emily at John sa anumang paghahayag na naghihintay sa kanila. Sa pamamagitan ng paghuhubog ng mas malalim na ugnayan na nabuo sa kanilang magkasamang paghahanap ng katotohanan, handa silang harapin ang nakaraan. Nabatid na ang kanilang bagong natagpo ang relasyon ay lalo pang lalakas anuman ang kahinatnan. Habang umuusad ang pagsisiyasat, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa mansyon ng mga Harris. Si Emily, na ngayon ay kinikilala bilang tunay na anak na babae ni John, ay unti-unting nagsimulang makisalamuha ng higit sa pang-araw-araw na buhay ng pamilya at sa kanilang mga operasyon sa negosyo. Mainit siyang tinanggap ni Laura at tila nagdulot ng bagong sigla ang pagdaragdag kay Emily sa tahanan. Gayunpaman, hindi lahat ay tanggap ang bagong harmonyang ito.
Si Mike, ang matagal nang naglilingkod na butler, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng hindi kasiyahan. Ang karaniwang walang kibo niyang mukha ay unti-unting nagpapakita ng tensyon. Tinitingnan niya si Emily nang may halo ng pagdududa at pait. Habang unti-unting tumatanggap si Emily ng mas maraming papel sa pamamahala ng negosyo ng pamilya, lalong tumindi ang hindi kasiyahan ni Mike. Isang araw, napansin ni John ang nagbago sa asal ni Mike. Ang pakikitungo ng butler ay naging mas maikli at mas brusko, lalo na kay Emily. Nadama ni John na panahon na para talakay ng issue, kaya ipinatawag niya ito para sa isang pribadong pag-uusap. "Mike, maari ba tayong mag-usap?" Tawag niya, inaanyayahan ito sa kanyang opisina. Pumasok si Mike, tuwid ang tindig. "Opo, Mr. Harris, ano po ang maitutulong ko?" Pinagmasdan siya ni John sandali bago magsimula. "Napansin ko ang kamakailan mong pagbabago ng ugali simula nang sumali si Emily. Mayroon bang bumabagabag sa iyo?" Matapos ang maikling tigil, tumigas ang mukha ni Mike. "Mr. Harris, mahigit 3 dekada na akong naglilingkod sa pamilyang ito. Hindi kailanman nagbago ang aking dedikasyon. Subalit, tila nagbago ang dinamika na aking nakasanayan dahil sa pagdating ni Emily." Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni John. "Mike, anak ko si Emily. Nararapat lang ang kanyang lugar dito at sa ating negosyo. Kung may iba pang bumabagabag sa iyo, kailangan mong maging tapat sa akin." Habang mas pinapalalim ni David ang kanyang investigasyon, sabik siyang mahanap ang koneksyon ng lalaking nag-iwan kay Emily sa parke sa iba pang posibleng kasabwat. Regular na nakikipag-ugnayan si John sa detective, sabik sa anumang mga update. Ang kapaligiran sa mansyon ng mga Harris ay lalong nagiging masikip. Si Mike, na nakadarama na maaaring nasa panganib ang kanyang posisyon, ay nagsimulang kumilos ng hindi inaasahan. Ang paminsan-minsang mga pagkakamali sa kanyang mga tungkulin, matatalim na puna at mga lihim na sulyap ay naging mas madalas. Si Emily, bagamat napansin ang kakaibang pag-uugali ng butler, ay nanatiling nakatuon sa kanyang mga tungkulin, determinadong huwag hayaang may makaabala sa kanyang bagong natagpo ang katatagan. Alam ni John na malapit nang lumantad ang mga revelasyon tungkol sa pinagmulan ni Emily. Nakilala rin niya ang pangangailangan na maging mapagbantay sa anumang kataksilan sa loob ng kanyang tahanan. Unti-unting lumilitaw ang mga nakatagong motibo ni Mike at handa si John na ipagtanggol ang kanyang pamilya sa anumang halaga. Ilang linggo sa investigasyon, ang nagmamadaling boses ni David ay narinig sa telepono. "John, kailangan nating magkita. Nakatuklas ako ng isang kritikal na bagay tungkol sa lalaking nag-iwan kay Emily sa parke." Sabi niya, nagpadala ng kiliti sa gulugod ni John. "Papunta na ako," tugon ni John. Sa opisina ng detective, inilatag ni David ang isang komprehensibong file. Nang matapos ang pagsasaliksik ni David, ang natuklasan niya ay nakababahala. Labis na nagulat si John nang makita na si Mike, ang butler, ang nag-iwan kay Emily sa parke 17 taon na ang nakakaraan. "Mike, hindi ako makapaniwala. May ebidensya ka ba nito?" Tumango si David at inabot kay John ang isang set ng mga larawan at dokumento. Nang sa wakas ay makumpirma ng mga saksi ang pagkakakilala ng lalaki, ipinakita ng mga historikal na dokumento ang kaduda-dudang ugnayan ni Mike sa mga insidente na may kaugnayan sa pagdukot sa anak ni John. Nadama ni John ang galit at pagtataksil na nag-aalab sa kanyang kalooban pabalik sa estate. Hawak ang katibayan sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tinawag niya si Mike sa opisina. "Mike, kailangan nating mag-usap ngayon din," sabi ni John, matatag ang boses. Pumasok si Mike na tila kalmado, ngunit nakita ni John ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. "Opo, Mr. Harris, paano ko po kayo matutulungan?" Hinamon ni John. "Ipaliwanag mo ito, Mike," habang itinatapon ang katibayan sa mesa sa pagitan nila. "Paano mo nagawa ito sa aking pamilya?"
Sinuri ni Mike ang mga record at namutla ang kanyang mukha. Mr. Harris, maipapaliwanag ko. Walang dahilan na makakapagbigay katwiran sa ginawa mo, sabi ni John. Sumabog ang kanyang galit. Iniwan mo ang aking anak na mag-isa sa parke. Bakit? Sa wakas ay bumigay si Mike. Bumagsak ang kanyang mga depensa. Nang malaman kong ipinanganak ang iyong anak, nataranta ako. Nag-alala ako na baka mawala ang aking lugar dito. Inakala kong lahat ay iiwan mo sa akin na wala siya. Tinitigan ni John si Mike, halo ang pighati at galit sa kanyang mukha. Nakagawa ako ng kakilakilabot na bagay at pinagsisisihan ko ito araw-araw. Nang makarating sa istasyon ng pulisya, sina John at ang kanyang abogado, Dr. Anderson, sinalubong sila ng seryoso, ngunit makatarungang si Chief Inspector Roberts. Ipinakita ni Dr. Anderson ang mga record at ebidensya laban kay Mike. Inspector Roberts, mayroon kaming kapanipaniwalang ebidensya na si Mike, ang butler ng pamilya Harris, ay naglaho sa anak na babae ni John 17 taon na ang nakakaraan, sabi ni Dr. Anderson habang iniaabot ang file sa investigador. Sinuri ni Inspector Roberts ang mga record, larawan at testimonya habang binabaligtad ang mga papel. Habang napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon, tumigas ang kanyang mukha. Talagang seryoso ang mga akusasyon na ito. Agad kaming magpapatuloy sa pag-aresto. Mr. Harris, makakatulong ba kayo para maging handa sa pagpormalisa ng reklamo? Handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan, sabi ni John na may di nagbabagong boses. Sa mansyon, malinaw ang tensyon. Halatang hindi komportable, alam ni Mike na may mangyayari. Tinangka niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan habang dumating ang mga pulis. Ngunit ipinakita ng kanyang mga mata ang tumataas na takot. Mr. Mike, ikaw ay inaaresto sa pagdukot sa anak na babae ni Mr. Harris, sabi ni Inspector Roberts. May karapatan kang manahimik, gayunpaman. Anumang iyong sabihin ay maaaring at gagamitin laban sa iyo sa korte. Hindi tumutol si Mike sa kanyang pagkaaresto. Habang siya ay naglalakad patungo sa patrol car, ang mga pusas sa kanyang mga pulso ay tila marka ng kanyang kapalaran. Habang nakatingin si Mike kay John, puno ng pagsisisi at takot ang kanyang mga mata. John, pasensya na. Talagang pasensya na. Nautal si Mike. Nasira ko ang iyong buhay habang inaalagaan ko ang aking kinabukasan. Ginawa ko ito dahil sa takot na mawalan ng lugar dito ng aking pinagkukunan ng kita. Alam kong magbabago ang lahat ng ipanganak ang iyong anak. Hindi galit, kundi desperasyon ang nagtulak sa akin. Nanatiling matatag si John, bagamat may bahagi ng kanyang simpatya ang naantig sa mga sinabi ni Mike. Mike, hindi binibigyang katwiran ng iyong desperasyon ang iyong mga ginawa. Sinira mo ang aming mga buhay. Ngayon ay ipapatupad ang hustisya. Sa istasyon ng pulis, formal na tinanong si Mike at detalyado niyang inamin ang kanyang mga krimen. Ipinaliwanag ang kanyang mga dahilan at ang pagkabalisa na nagtulak sa kanya na kumilos ng walang awa. Naitala ang kanyang mga pag-amin at siya ay idinitin sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Umuwi si John na nalulumbay ngunit nakahinga rin ng maluwag. Bagamat may malalim na sugat mula sa pagtataksil ng isang taong lubos niyang pinagkatiwalaan, nagsisimula na ring maibalik ang hustisya. Nang malaman ni Emily na naaresto si Mike, nakaramdam siya ng iba't ibang emosyon. Sa wakas ay lumutang ang katotohanan, ngunit ang landas papunta roon ay puno ng paghihirap at hindi kaaya-ayang mga revelasyon. Nagtipon sina John, Laura at Emily sa sala ng gabing iyon, magkayakap at nakahanap ng ginhawa sa bawat isa. Matagal na puno ng mga lihim at pagtataksil ang estadong Harris, ngunit nagsisimula na itong maging tunay na tahanan kung saan naghahari ang pag-ibig at katotohanan. Tinitigan ni John ang kanyang asawa at anak na magkasama bilang isang pamilya. Magpapatuloy tayo. Wala nang maghihiwalay pa sa atin.
Ang pagkakakulong ni Mike ay nagtapos ng isang madilim na kabanata sa buhay ng pamilya Harris. Handa sina John, Laura at Emily na magpatuloy at bawiin ang nawalang oras. Ngayong sa wakas ay nailantad na ang katotohanan at ipinapatupad na ang hustisya. Ang kapaligiran sa mansyon ay unti-unting nagbago mula sa patuloy na hidwaan patungo sa pag-asa at muling pagbabago. Nagpasya si John na gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya sa mga susunod na araw. Binawasan ang kanyang oras sa trabaho at nagtalaga ng higit pang responsibilidad sa kanyang mga pinagkakatiwalaang executive. Patuloy silang nakisalamuha sa pamilyang kumpanya, ngunit ngayon ay pinangungunahan ng bagong layunin na palalimin ang ugnayan ng pamilya. Nagtitipon ang pamilya para sa almusal bawat umaga, isang oras na bihira nilang matamasa noon dahil sa kanilang abalang schedule. Si John at Laura ay natutuwa sa pagdinig ng mga kwento ni Emily tungkol sa kanyang pagkabata, sa ampunan, at sa kanyang mga pangarap para sa hinaharap. At madalas ang mga magagaan at puno ng tawanan na mga pag-uusap. Pa, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kumpanya ng pamilya, sabi ni Emily isang umaga. Pero dapat din tayong magkaroon ng oras para mas makilala pa ang isa't isa. Ngumiti si John na antig sa katapatan ng kanyang anak. Siyempre, anak, maghahanap tayo ng balanse sa lahat. Gusto kong kasangkot ka sa bawat aspeto ng ating buhay. Emily at Laura ay gumugugol ng mga hapon sa hardin ng mansyon. Inaalagaan ang mga bulaklak at nagdidisenyo ng bagong mga kama ng bulaklak. Kahit dati nang maganda, ang hardin ay biglang sumigla na parang hindi pa nangyari noon, na sumasalamin sa bagong sigla ng pamilya. Sabi ni Laura habang naglalagay si Emily ng mga sariwang bulaklak. Ang lugar na ito ay nagiging mas maganda araw-araw at sa tingin ko ito ay sumasalamin sa ating binubuo ng magkasama. Ngumiti si Emily, lubos na komportable. Ang pagiging dito kasama ka ay nagpapasaya sa akin. Bukod dito, hindi ko kailanman naisip na matutuklasan ko ang aking pamilya at ganito karaming pagmamahal. Nagtitipon ng pamilya sa sala sa gabi para sa mga pelikula, board games, o simpleng pag-uusap. Nasarapan si Emily sa pagdinig ng bawat detalye at araw-araw ay mas nakakalapit siya sa kanyang mga magulang habang ikinukwento ni na John at Laura ang mga alaala mula sa kanilang mga unang taon. Si John, sa isa sa mga sandaling ito, ay nagmungkahi ng isang bagay na nagpaluha sa mga mata ng lahat. Magtungo tayo sa isang pamilyang biyahe, ang bagay na lagi nating nais gawin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Agad na sinabi ni Laura, magiging kahanga-hanga iyon. Maaari tayong pumunta sa isang itinalagang lugar kung saan maaaring lumikha ng mga sariwang alaala. Naisip ni Emily na maganda ang konsepto. Gusto ko iyon. Maaari tayong bumisita sa mga bagong lugar at lasapin ang bawat minuto na magkasama. Sinimulan ng pamilya na ihanda ang bawat elemento ng bakasyon batay sa kanilang agenda. Ang mansyon ng Harris ay puno ng kasiyahan sa pag-asa ng mga bagong pakikipagsapalaran na magkasama. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nag-ambag ng mga ideya at kahilingan. Ang pagplano ng biyahe ay kasing kapanapanabik ng posibilidad ng paglalakbay mismo. Noon ay minarkahan ng mga lihim at hidwaan. Ang mansyon ng Harris ngayon ay nagpapahayag ng saya at pagmamahal. Ang mga pasilyong dating puno ng kalungkutan at kadiliman ay biglang napuno ng buhay at kagalakan. Ang nakakatakot na nakaraan ay napalitan ng kasalukuyan na puno ng mga oportunidad at isang maasahang hinaharap. Bulong ni John habang hawak ang mga kamay ni na Laura at Emily habang sila'y nakatingin sa harding naliliwanagan ng buwan. Nagtatayo tayo ng isang magandang bagay dito. Isang bahay na puno ng pagmamahal at saya. Nagpasalamat si Emily sa kanyang mga magulang. At labis akong nagpapasalamat na nandito kayo.
Bilangin natin ang bawat araw. Umaasa ang pamilyang Harris sa isang magandang kinabukasan at handa na sila para dito. Ngayon, ang mansion ay simbolo ng katatagan at kakayahang gawing kaligayahan. Ang paghihirap, isang simbolo ng pagkakaisa kung saan maaari nilang malampasan ang anumang hadlang at lumikha ng isang buhay na puno ng pag-asa at kasiyahan. Pinagbuklod ng pagmamahal at determinadong samantalahin ang bawat minuto na magkasama. Salamat sa pagtutok sa kwento natin ngayon. Kung nakita mo itong naka-inspire, mangyaring mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa higit pang mga kwento tulad nito. Huwag kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento tungkol sa iyong mga saloobin sa kwento. Kita-kits sa susunod na video.